Ang tagal ko na nga palang hindi nakapunta ng Hibasanan kaya namiss ko nga ang pangingilaw. At kahit nga wala nagtatanong ay di share ko lang. So yun na nga guys, for today's video ay may low tide nga na naman pala ulit ngayon sa gabi. O ay anong gagawin ay di mahingilaw na naman ulit tayo. Sakto nga pala dahil may nagputos o may nagkabit na lambat din sa Hibasanan. Pero wala na nga yung lambat, inalis na. Pero may mga tira pa nga dyan na hindi nila nakuha at yun ang huhulihin namin. Medyo matagal na nga rin palang hindi ako nakapanghilaw at gawa ng lagi nga akong busy. So ngayon na lang ulit ako nakapanghilaw pero alam nyo ba, matagal na itong video na ito syempre. Sa ngayon kasi hindi pa ako makabalik sa dagat at may aasikasuhin pa ako. At saka ayun, nililinis ko muna itong aking cellphone at talagang tambak na ang mga video ko dito. Yun nga palang part 2 no nakaraan kong upload sa susunod na lang kasi nga may mga nagre-request na bumalik na daw ako sa Hibasanan so ito muna. Bali yung sinibat ko nga pala sa ilalim ng bato ito yun. Hindi ko lang masyado na videohan at gawa ng malayo si Johan, wala akong taga-video. Bali may nadaanan pa nga pala kami ditong lambat pero mukhang wala namang nahuli. Wala malang kahit isang katang na napasabit. Ang sadya nga lang pala namin ngayon ni Johan ay manguha lang ng pangulam pero kapag may nakikita nga kaming balatan kinukuha na rin namin. Pero yun na nga grabe. Kakaumpisa ko pa lang sa pagbo-voice over pero parang ako inaantok na agad. Samantalang kapag manonood ng K-drama wala malang maramdamang antok. Kapag chinecheck ko yung voice over ko at pinapakinggan ko yung boses ko, nakakaramdam ako ng antok. May nakita nga pala akong tagutungan pero hindi ko nga muna kinuha at maliit pa. At ayoko pating nagagalit kayo. May mga nahuhuli nga pala kaming isda din ni malapit sa cage. Ito ay mga natrap dito kasi kinabitan dito na isa pang lambat. Yun yung tinatawag naming putos. Medyo maliliit nga lang sila pero maliliit naman talaga yung ganyang klase ng isda. Yan yung tinatawag naming sapsap. Isdang manabon at sapsap nga lang pala yung mga nakukuha namin ditong isda. Yan kasi hindi masyadong pinapansin ng mga naglalambat dito. Ganyan lang talaga sila halos kalalaki at hindi nalaki ng sobra. Teka lang, para nasabi ko na yun kanina. Paulit-ulit na lang ay ano. Nga pala kanina ko pa inakasibat itong isda na ito. Hindi ko malaang mahuli-huli. Kapag inasibat ko inadulansoy lang sa kanyang katawan. Okay, sige, isa pa. Kapag talaga hindi ko pa rin ito tinamaan, o ay di sala. Di wag pilitin kung ayaw. Humanap na lang ng iba baka hindi talaga para sa akin yun. At ayun, ito ang para sa akin, samaral. Madali kasi talaga sibatin ang ganitong isda, itong samaral. Gawa ng yan ay mga mulog. Tumitihaya bagayaan kapag natatanlawan ng flashlight. Kaya madali silang sibatin. Yung kasama ko nga palang si Johan ay nagareklamo. Ang dami kasing isda pero hindi siya makapanibat at wala nga siyang dalang sibat. Hindi kasi namin alam na may nagpahibas pala ng lambat. Ang sadya lang talaga namin ay manghuli ng hipon. Kaya sirok yung dala ni Johan. At nung nakaraan kasi namin pangingilaw, marami kami nakikitang hipon. Kaso nung may dala na kaming sirok, wala namang nagapakitang hipon. At saka yung sirok pala ni Johan na dala ay sira din ang lambat. Kaya hindi rin niya magamit ngayon sa panghuli ng isda. Kanina pa nababad trip at hindi makapanghuli ng isda. Inabalibag lang ng bato yung isda, hindi mahuli-huli. Ako nga na may sibat nababad trip at hindi ko matamaan yung iba. Siya pa kaya na inabatulaang yung isda. Kapag talaga pupunta ka ng dagat, dapat lagi kang ready. Dala lagi ang sirok o di kaya ay sibat. Hindi mawawala dapat yan. Para kung ano man ang makita mo sa dagat, mahuhuli mo. Kasi kapag ang dala mo lang ay sibat tapos natsyempohan na marami ka nakikitang hipon, hindi mo mahuhuli. Sayang. Nangyari sa akin dati yung ganun eh. Dala ko lang ay sibat ay ang dami ko nakikitang hipon. Ang hirap naman sibatin at gawa ng maliit. Pagdadamputin ko pa nga nakahuli din naman kahit kaunti. Tapos minsan ang dala ko lang ay sirok. May mga isda kasi na hindi mahuhuli sa sirok at gawa ng may mga isdang hindi mulog. Maliliksi baga sila, kailangan talaga isibat. Nakahiram nga pala si Johan ng itak kay nanay kaya ayun may mga nahuli na rin siyang isda. Kami nga pala ni Johan at nanay ang magkakasama ngayon sa pangingilaw. Si nanay naman hindi masyado nanguhuli ng isda at gawa ng ang focus nga niyan ay sa pangunguha ng balatan. Nga pala palagi ako minababasa at nagtatanong nga sa akin kung paano daw ba ako mag-voice over. Kung gumagawa daw ba muna ako ng script para kapag nagbo-voice over ako ay babasahin ko na lang. Hindi po ganun, on the spot po ako. Papanoorin ko po muna yung video tapos ayun papaliwanag ko kung ano yung nangyayari sa video. Tapos kapag may nabanggit akong salita, ayun kung saan na napupunta ang usapan. Nalilihis yung istorya, minsan hipon lang ang usapan, napupunta na kung saan. Pero maganda yun para mapahaba yung video kasi nga syempre pag na-explain mo na sa umpisa yung kung paano hulihin ng hipon, tapos puro hipon lang yung nahuhuli ay di pa ulit-ulit lang yung asabihin ko. Ang style ko kasi sa pagbo-voice over parang nakikipagkwentuhan lang baga ako sa inyo. Para kasing mas mahirap kapag gagawa ka pa ng script kasi ang mga content ko naman ay hindi scripted. Kung ano lang yung mahuli sa dagat ay di yun. Kumbaga ibahala na si Batman kung saan mapunta ang topic sa voice over. Nga pala hindi naman sa inaabot na ako ng tamad pero pa nga yung pinandampot ko din sa saang at gawa ng trip ko lang, bakit ba? Nga pala may nakita ako ditong cute na tagutungan. Ang liit niya oh. Ang ganda niyang alagaan sa swimming pool. Swimming pool tuloy. Sa aquarium, gago. Ang ganda niyang alagaan tapos kapag malaki na at wala kang maiulam, pwede mo nang ihawin. Tapos may nakita nga rin pala ko dito nga, parang sislag ata ito. Ang cute niya, ang ganda ng itsura, parang bulaklak. Gusto ko sanang damputin kaso wag na at baka ay makati. Sa ganda rin kasing dagat, mas okay na wag ka basta-basta mahawak ng mga nakikita mo baga dito. Na hindi ka sigurado kung yun ba ay pwedeng hawakan
hawakan kasi minsan ay makati tapos minsan naman ay malala o yung nakakatinik baga. Dati nung nanghibasan kami nakasama namin si Yasi, naku tuwang-tuwa siya dun sa maliit na stonefish at inapahili pa sa amin yan, nung cute daw. Buti na lang talaga at hindi siya natinik, dali-dali namin nilapitan at tinapik yung kamay. Nga pala may nakita rin ako ditong cute na cowfish. Masarap din niyang inihaw pero maliit pa nga siya. Nga pala tumataib na kaya pauwi na kami. Nga pala nagsakay kami ng bangka at gawa ng kapag sinanay ang kasama namin sa pangingilaw, naku hindi yan magalakad. Papunta sa Hibasanan at yan ng Panlawin. Kahit marami kami magkakasama, kung maglalakad lang kami papuntang Hibasanan at dadaan ay sa Lalauhan, naku hindi yan masama. So bali ito nga pala yung mga nahuli kong pang-ulam. Tapos ari naman yung mga nahuli ni Johan. Tapos ari naman yung mga nahuli kong saang at butsay. Ayos din naman yung mga nakuha namin pang-ulam, marami-rami din. So yun na nga, hanggang dito na lang. So yun lang, bye!